dear beloved, Boss Mike, Cervera! Uy, kasi 'di ba nakakulong siya? Tignan nyo ho kung paano naman to si Banat Bay. Talagang hirap na ho na ipangampan niya pa ho itong si Kibuloy. Ano po? Ha? Nako, hirap na ho eh. Eh kita nyo ho yung kanyang paliwanag din eh, mga kababayan ha. O, pagbigyan natin si Banat Bay. Eto na, isa pang bully. Pasok! May mga kaso sa human trafficking, rape. Teka, ulit. O, eto, pakinggan ninyo. Pasok! Ayoko kay Kibuloy kasi 'di ba nakakulong siya. May mga kaso sa human trafficking, rapist daw siya. Yak, ayoko niyan. Hmm. Hindi lahat ng nakadetain o nakakulong ay guilty na, 'di ba? Oo naman na hindi lahat ng nakakulong ay guilty na. Pero baka nakakalimutan mo ba, Natbay, na inaakusahan na siya. 'Di ba? Inaakusahan na siya. Marami ng mga babae nagpatotoo. Sabi nga natin mga kababayan, depende sa mga nag-aakusa. Kung ito'y kahina-hinala, okay lang 'yan. 'Di ba? Na paniwalaan yang sinasabi mo. Pero hindi eh. Hindi kahina-hinala na itong mga tao na nag-aakusa ay basta na lang nag-imbento ng kwento para iakusa sa idol mo. Kundi mga kababayan, itong idol ho ni Banat Bay, napakarami hong nagpatunay. Iba yun, magkaiba yun. Totoo yun. Yung sinasabi niya na hindi lahat ng inaakusahan may kasalanan. Depende yun. Depende sa mga nag-aakusa. Tuloy. Hindi ibig sabihin may akusasyon sa'yo, ito'y totoo na. Tulad ni dating Pangulong Duterte. Oh. 'Di ba nakakulong din siya? Ibig bang sabihin, totoo mga inaakusa sa kanya na siya isang mamamatay tao? Ay, syempre, kita mo, kung noon nakulong ho yan, mga kababayan, kung noon nakulong, sino ho? Si Digong na sinasabi niya, totoo bang namamatay tao yan? Kaya nga ho nakulong yan, alam niyo po ba? Doon yun sa eskwelahan na pinasukan niya, muntik hindi makagraduate yan, si Digong. Ngayon mga kababayan, sa tingin mo, hindi totoo yung inaakusa sa kanya, kaya nakulong siya dahil yan? Kaya hinuli ng ICC? Huwag mo sabihing mas matalino ka. Saan? Sa mga hurado at mga kawani ng ICC. Naku, sobra-sobra na nilang pinag-aralan yan. Kaya mga kababayan, ang isang halimbawa na wag ho kayong basta-basta maniwala sa mga vlogger na katulad namin. Sasama ko na yung sarili ko. Dahil po mga kababayan, kailangan ho manimbang tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi porke hindi pa na biberdik o na hahatulang guilty ang isang tao, ibig sabihin nun walang kasalanan. Nako mga kababayan. Tulad ni Digong, kayo po ba'y naniniwala na walang kasalanan? Tulad ni Kibuloy, sinasabi niya, kayo po ba'y naniniwala na walang kasalanan? Ganun po yun. Tuloy. Dati nang na-dismiss ang mga kaso ni Kibuloy. Binuhay na lang ni Marcos at Romualdez. Siyempre nga, kaya na-dismiss yan dahil kay Digong. Dinismiss nila yung kaso ni Kibuloy dahil nga siyanggang dikit yung dalawa. Sino? Si Kibuloy at si Digong. Di po ba? Ito naman si Banat Bayo. Ganun ba talaga kapag Ayan. Nabubulag ka ba ng ganyan? Nako naman. Tuloy. Dahil lahat ng makakatulong sa mga Duterte ay kailangan nilang pabagsakin o ikulong para hindi. Parang pinapalabas pa talaga mga kababayan para bang ginawan ng gustong palabasin ni Banat Bay. Kaya daw ho kinulong itong mga kalyado ni Digong kasi nga daw magiging hadlang. Hindi ba pwedeng may kasalanan talaga? At kailangang managot para magkaroon ng hustisya yung mga biktima. Di po ba, mga kababayan? Ito naman, paliwanag mo na na baka naman may kasalanan talaga. Kaya gusto ng gobyernong na mapanagot at magkaroon ng hustisya yung mga biktima. Di ba, Happy Lola? Thank you naman.
Oh, ganun yun. Di ba? Simple-simple logic nito. Oh. Hindi magets. Oh, taloy. matulungan si VP Sara Duterte sa 2028. Nako. Diba? Ikaw din naman, inaakusahan ka din naman ng iyong mga kaibigan, kapitbahay, pero lahat ba ng akusasyon na sinasabi sa iyo, totoo? Ay, iba yung sitwasyon na ganun. Ito naman si Banat ba yung kanyang explanation at halimbawa iginaya sa kapitbahay na chismosa. Ay, naku, Banat Bay, dumaan na nga sa piskalya. Hindi mo pa ba nagets yan? Yung kapitbahay mo, dumaan lang din sa kapwa chismosa. Pero yung kaso ni Kibuloy, lahat yun dumaan sa piskalya, pinag-aralan. Nagkaroon ng patawag para sumagot sa mga akusasyon. Nagpalitan sila ng ng kanilang mga affidavit. Kung yung kanilang mga sagot sa bawat paratang. Ito naman yung kapitbahay mo. Kanino dumaan? Dumaan ba sa piskalya? O sa katulad niya ring chismosa? Oh, kita nyo? May inaulo nito. Oo. Mga kababayan, napakahina ng ulo talaga. O, kita nyo, gigil na ho sila na kailangan maipanalo na ho si Kibuloy. Bakit to? Balita ko, yung mga pera inilipat na mula ng mga kababayan. Mga kababayan. Hindi nyo pa naririnig to. Alam nyo po ba? Truck na pera. Truck na pera, di umano, ayon sa panaginip ko, ang inilipat nila ng pagtataguan mula nung nakulong si Kibuloy at si Digong. Kita nyo? Hindi nyo alam yan, may dumalo sa panaginip ko eh. Yan yung napanaginipan ko eh. Tuloy! Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakusahan, yan po ay totoo na o guilty na. Ayoko kay Kibuloy kasi bula ang propeta siya. Hindi ka... Depende nga yun. Kung siguro, Banat Bay, pagbibigyan ka namin kung iisa lang yung nag-aakusa. Pero hindi ka ba nagtataka? Napakarami nila. Yung kwento ng bawat isa, magkakatugma. Pag sinabi nung isa na lavender yung shampoo niya, lahat ng mga babaeng biktima, lavender shampoo din ang ginamit nila. Pag sinabi na dumaan doon sa inner circle nila, doon sa kanyang tauhan, para makapasok sa kwarto niya, ganun din ang senaryong pinagdaanan. Halos iisa yung kwento nila. At ulitin ko, Banat Bay, kung isa lang yan, pagbibigyan namin yan, na baka nga, pinipersonal, baka nga, gusto lang gawan ng kwento yan. Kaso, Banat Bay, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi marami sila. Hindi mo ba naiisip yon? Di po ba mga kababayan? Yan! Isipin nyo maigi kung paano itong mga DDS, vlogger, magsinungaling para iligtas, linisin ang mga pangalan ng mga hinayupak na mga amo nila. Tulad ni Kibuloy, mga kababayan. May naniniwala pa ba sa inyo na si Kibuloy ay walang kasalanan? Ano po? May naniniwala pa ba sa inyo? Walang yan naman mga kababayan. Kapag pinaniwalaan nyo pa na si Kibuloy ay ginawan lang ng kasalanan para makulong. Ginawan lang ng istorya, nagbayad ng mga tao na na magpapatotoo. Kunyari, ginahasa sila. Mula nung maliliit sila. Meron pa nga isa, matanda na. Ganon din ang istorya, mga kababayan naman. Ay! Di ba? Wala na yan po ang isa hong halimbawa sa tinutukoy ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganitong mga vlogger po ang kailangan ninyong iwasan. Opo, kasi ililigaw kayo niyan. Opo, Our beloved Boss Mike Cervera.